Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. So ayan po, welcome po sa mga lingkod po ng Panginoong Sus na laging nakasubaybay dito sa ating Bible study. So ayan po, bago tayo mag-start sa ating pag-aaralan, hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko at samahan akong manalangin sa hapong ito. Sige po, mag-pray po tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa Bible study na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil may mga gawain na ganito, Panginoon. Dahil, Lord, nakakapakinig kami ng mga salita mo at na-encourage kami sa mga bagay na natututunan namin, Panginoon, sa aming mga pastor, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga salita mong nag-encourage sa amin, Panginoon. Patuloy na palakasin mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So yan po, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Happy New Year po. Ay, katatapos lang po ng ating training, pero yung mga aral, yung mga natutunan natin at yung anointing na kuha po natin nung training ay press pa rin po sa atin. Amin po, at salamat sa Diyos kasi may mga ganito tayong gawain katulad ng training, ganyan, kasi karagdagan doon sa pananampalataya natin. Amin po, at napapalakas tayo. At kailangan nating mag-training talaga kasi bakit? Para masubok or para matrain tayo, para pagdating natin doon sa field or anuman ganyan, at least na-train tayo. Nalaman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin at yung mga dapat nating hindi gawin sa field. Amin po, kaya salamat kasi sa training ay ulit ko, nare-remind tayo, nako-correct tayo, at higit sa lahat ay napapalakas tayo. Amin po, salamat sa ating mga pastor na ginagamit kasi kumbaga sila yung instrumento ng Diyos para palakasin yung mga lingkod niya. Kaya kailangan nating mag-training talaga. Amin po, kaya maganda, masaya mag-training kasi marami tayong matututunan. Ito po yung dito pa rin po tayo sa sa feedback natin nung training. Ayan, sino po yung mga nakasama ng training sa face-to-face at sa mga nanonood lagi ng live. Amin po, kung ano yung nararanasan doon sa training, nararanasan din habang nanonood sa live. Amin po. Ayan, buksan nyo po yung Biblia po ninyo dito sa Isaiah chapter 59 verse 19. Ito po yung pinaka-team natin itong training. Magsishare lang din po ako ng mga bagay na natutunan nung training. Na-start ito nung after ng training hanggang sa ngayon po. Itong 2 weeks na pinag-aaralan natin. Nakaka-bless kasi malaki yung ginawa ng Diyos or marami yung ginawa ng Diyos doon sa mga umaten ng training. Amin po. Basahin ko po sa Isaiah 59 verse 19. Sabi po niya, "So they shall fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall make him flee." Ayan po yung pinakatim po natin. Isang bagay na na-bless po ako nung training kasi nung tinawag or pinaupo yung mga workers na 11 pataas, tapos at yung nung una nahihiya pang lumapit yung mga worker na 11 pataas na nag-worker, nagkakahiyan kasi ewan ko, nahihiya siguro ganyan, pero maging proud tayo kasi bakit? Nakatagal ng 11 years pataas. Amin po. Siyempre sa grace ng Lord, at sa dulo or sa susunod na upuan yung 10 years pababa naman. Kumbaga, lagi naman natin itong ginagawa nung nandun pa tayo sa Maseda, na umuupo sa harapan yung mga yung bang
batch 1 ganyan or ano hanggang sa batch marami na eh. Amin po. Nakaka-proud kasi nung tinitignan ko yung mga kapwa ko mga manggagawa. Nakaka-proud kasi nakatagal ng 11 years. Yung iba nga 15 years, 16 years na. Nakaka-proud kasi nakatagal yung mga manggagawa ng Panginoon. Amin po, nakaka-amaze kasi umabot ng 15 years, 10 years na nagwo-worker. Amin po, nakaka-proud kasi yung bang nanatili yung mga manggagawa ng Panginoon. Praise God kasi, syempre, ulitin ko, sa grace ng Lord, hindi dahilan dun sa grace natin, kundi dahilan sa grace ng Diyos, kaya tayo nakakatagal. Kaya, praise God kasi nakakatagal yung mga workers. Kalahin nyo po, 15 years nang naglilingkod, mula payat hanggang sa mataba na. Amin po. Praise God kasi nakakatagal. Kaya saludo ako sa mga kapwa ko manggagawa ng Panginoon. Kaya nung tinitignan ko, nakaka-proud sila kasi nanatili sila. Nakaka-amaze sila kasi sa dami ng effort, sa dami ng tiyaga, grabe yung tiyaga, yung effort nila, mula umpisa hanggang sa ngayon nanatili sila. Kaya proud ako sa mga kapwa ko manggagawa. Marami mang pagod na naranasan, maraming problemang naranasan, pero nanatili sila. Pinili nilang manatili sa Panginoong Sus. Kaya glory to God. Glory to God sa lahat sa Diyos ang papuri kasi 10 years, isang dekadang nakatagal sa paglilingkod. Amin po. Kaya grabe yung effort ng mga manggagawa po natin. Grabe yung tiyaga ng mga manggagawa po natin. Alam nyo, mula sa siksikan, sa Maseda, dati, kinukwento naman ng ating mga pastor na nauna, pag humiga, kumbaga kalahati na lang ng katawan yung kakasya kasi para lang mahigahan din yung kapwa mo manggagawa. Kumbaga puno. Mula siksikan. Pero ngayon, nandito tayo sa Malolos. Pinagpala tayo ng Panginoong Sus kasi kanya-kanya na tayong higaan. Amin po. Yung bang masaya lang isipin na nakahiga ka doon sa komportable ka. Amin po. Na masaya lang isipin kasi nakikita mo yung pagpapala ng Panginoong Sus. Nakikita yung pagkilos ng Panginoong Sus na mula doon sa masikip, ngayon maluwag na. Siguro kung babalik tayo doon sa Maseda, sa size natin ngayon, siguro hindi na magkakasya. Amin po. Baka yung iba, imbis na 3 higaan na, 3 tao na yung hihiga, pero siguro ngayon, baka 1 tao na lang. Kasi sa size natin, pinagpala ng Panginoong Sus. Amin po. Pero, sabi ko nga po kanina, saludo ako sa mga manggagawa kasi sa hirap, sa pinagdaanan, pero nanatili. Masaya lang isipin na kumbaga nakikita natin yung pagkilos ng Lord. Masaya lang isipin na pinagpapala tayo ng Panginoong Sus. Pagpapalain tayo ng Panginoong Sus at patuloy na tayong pagpapalain, maging tapat lang. Amin po, maging tapat lang. Pakisabi sa katabi, maging tapat lang. Amin po, yung pagod, yung hirap, hindi po nasasayang yung pagpapagal po natin. Hindi nasasayang yung effort natin. Nakikita ng Lord lahat ng pagod, nakikita ng Lord lahat ng effort na ginagawa po natin. Hindi po yan nasasayang. Amin po. Ang isang bagay na tinuro sa atin nung training yung about doon sa travail at kung gaano kahalaga ito sa buhay ng isang Kristiyano. Amin po. Ang Lord, nag-iwan siya ng isang sandata na para magamit natin at para matalo yung kaaway. At yung sandata na yun, dapat natin itong gamitin. Kasi kung, although sabi natin, alam natin yung sandata na yan, pero pag hindi natin ginagamit,
mananatiling magiging kalawang. Kaya yung sandata natin na ibinigay ng Panginoong Sus sa atin, gamitin natin. Kasi bakit? Yan yung gagamitin natin para matalo ang kaaway. Ano yun? Yung prayer, yung travail. Kumbaga sabi nga ni Pastor Boy, kumbaga hindi tayo makakatagal sa buhay Kristiyano, hindi tayo makakatagal sa labanan ng walang panalangin. Ang hirap kasi na magpatuloy na walang prayer. Amin po. Hindi mo magagawa yung isang bagay na walang panalangin. Amin po. Paano tayo ililid ng Panginoong Sus kung walang panalangin? Ito yung sandata natin. Ito yung sandata na dapat nating gawin every time na kumbaga may pinagdadaanan tayo. At doon sa panalangin, minsan ipapaalam ng Diyos yung mga bagay na dapat nating gawin. Ipapaalam ng Diyos na may mangyayari sa pamilya mo, may mangyayari sa iyo, may mangyayari sa ganito, sa simbahan. Ipapaalam ng Diyos yan. Kung hindi tayo nananalangin, lumalapit sa Kanya, hindi tayo nagpupuri sa Kanya, hindi niya ipapaalam sa atin yan. Malalaman na lang natin nangyari na kasi bakit hindi tayo nananalangin or nagpupuri sa Panginoong Sus. Amin po. Kaya kumbaga napakaganda na malapit tayo lagi sa Panginoon. Amin po. Napakaganda na kumbaga ito yung sandata na dapat nating gawin. Panalangin lagi, mag-travel lagi. Kasi kumbaga makukuha natin ang tagumpay, makukuha natin yung successful doon sa ministry natin. Nagtatravel tayo, nananalangin tayo. Amin po, nagpupuri tayo sa Panginoong Sus. Pag magulo na ang sitwasyon na gawin natin, magpuri sa Kanya. Amin po, tinuro naman nung training. Amin po, tinuturo ito ng training sa atin. Na napakahalaga na, kumbaga, yung bang ginagawa natin lagi na magpuri, magpasalamat sa Kanya. Amin po, kasi pag may mangyayari doon sa pamilya po natin, tayo mismo ang sasabihan ng Diyos na ipanalangin sila para mailigtas sila doon sa kapahamakan. Amin po. Kaya pero masaya itong training na ito, pero sa totoosin lang sa akin personal hindi ko po natapos yung training, pero nag-training ako. Kumbaga Friday po kasi umuwi ako at Saturday kasi kumbaga may reunion po kami. Friday pa lang tinatawagan ako para umuwi, ganyan. Sinabi ng nanay ko na Friday umuwi ka na kasi tutulong, kaya ganyan. Sana masaya sana na kumbaga matapos yung training, ganyan. Kumbaga nangako ako sa magulang ko na kumbaga magpapaalam na uuwi ng Friday, kaya umuwi ako ng Friday. Malungkot man na hindi ko natapos yung training, pero maraming tinuro din ng Panginoong Sus. Pero alam nyo po, Friday nanonood ako ng live. Naiinggit nga ako kasi ang lakas ng anointing nung Friday na yan. Yun yung time na maghapon, kumbaga alas 6 na yata natapos or alas 5 na yata natapos yung service. Pero alam nyo po, habang nasa biyahe ako, nanonood ako. Kumbaga, nakarating na ako sa Pangasinan. Yung service, hindi pa rin natatapos. Sabi ko, ang lakas ng anointing. Kumbaga, kumbaga habang nanonood, napupuspos ka, ganyan. Pero iba pa rin yung andon ka sa training. Iba pa rin yung andon ka kasi talagang kasi habang nasa biyahe kumbaga parang pinipigilan mo yung nararamdaman kasi hindi maiiyak ka. Ang hirap namang humagulgol doon sa bus. Tapos yung katabi baka mamaya sabihin kung ano na nangyayari sa akin, kaya may pinipigilan habang pinagpipray ni Pastor Boy yung doon sa screen. Kumbaga parang kumbaga ramdam mo kung ano yung nararamdaman ng mga manggagawa doon sa training. Amen po. Kaya kumbaga praise God kasi kahit isang araw lang ako naka-attend, may mga bagay pa rin na itinuro ang Panginoong Sus, may mga bagay pa rin na ikinorek ang Panginoong Sus nung training. Amen po. Kaya kumbaga sa atin, ang isang bagay na ginawa or tinuro sa atin ng ating pastor ay yung about sa travail. Amen po. Praise God kasi pinalakas tayo ng Panginoong Sus nung training, tinuruan tayo ng Panginoong Sus nung training.
Kasi para pag-uwi ng kanya-kanya nating outreach, handa tayo doon sa mga labanan. Amen po. Yung lakas ng anointing ng training, posibleng hindi mababago yung isipan natin, yung puso natin, yung pagod, yung problema, posibleng hindi tayo mapapalakas nung time na yan. Amen po. Kumbaga, alam ko po nung sa mga nakatin, kumbaga alam ko po na dinagdagan ng Diyos yung anointing na nasa atin. Amen po. Kaya praise God kasi tinuruan tayo, praise God kasi pinalakas tayo, praise God kasi niyakap tayo ng Lord. Kasi handa ulit tayong makipaglaban sa field. Amen po. At yung mga anointing, yung lakas na natanggap natin ng training, sapat yan para matalo natin yung gawa ng kaaway. Amen po. At patuloy tayong manalangin, mag-travail sa mga kanya-kanya nating simbahan. Amen po. Ito yung sandata na iniwan ng Panginoong Sus para matalo ang kaaway. Para maging victory or kumbaga para maging successful ang ating simbahan, kailangan nating mag-travail. Amen po. Bilang advice po, start natin na sa kanya-kanya nating simbahan ay mag-travail. Amen po. So, yan lamang po yung may share ko po sa inyo at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Sus. At yuko po tayong lahat at manalangin po tayo. Salamat Panginoong Sus sa mga itinuro mo sa amin. Salamat Panginoon dahil Lord, patuloy mo kaming pinapalakas Panginoon. Salamat Panginoon dahil sa mga natutunan namin ng training, sapat ito para Lord magawa namin Panginoon yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin sa kanya-kanya naming simbahan Panginoon. Lord, kung ano yung nararanasan namin sa training, sa camping, o anuman, Panginoon, ay maranasan namin, Panginoon, sa kanya-kanya naming outreach, Panginoon. Patuloy, Lord, na buksan mo, Panginoon, yung puso at isipan namin, Panginoon, maging sensitive kami sa lahat ng bagay na sinasabi mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming yakapin, patuloy mo kaming palakasin, at i-restore mo yung lakas, Panginoon, na nawawala sa amin, Panginoon. Salamat o Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. At patuloy, Panginoon, na ang pag-iingat mo, Panginoon, ang dumaloy sa amin, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So, yan lamang po at maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoong Sus.